Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, ang ating tatalakayin ay ang alamat, pagtukoy ng sanhi at bunga, at pagbuo ng maikling talata. Tingnan ang larawan sa ibaba. Alam nyo ba kung bakit mapait ang ampalaya? Gusto nyo bang malaman ang alamat tungkol dito? Alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa ay masaya at may kanya-kanyang katangian. Ang kalabasa ay matamis, ang sitaw ay maalat, ang kamatis ay maasim, at ang luya ay maanghang. Ngunit may isang gulay na naiiba, si ampalaya. Wala siyang sariling lasa, kaya siya ay laging malungkot at naiinggit sa kanyang mga kasama. Isang araw, naisip niyang nakawin ang lasa ng iba. Kinuha niya ang tamis ng kalabasa, alat ng sitaw, asim ng kamatis, at anghang ng luya. Ginamit niya ito at ipinagyabang sa lahat. Dumating si Bathala at nakita ang kanyang ginawa. Labis na nagalit dahil sa kanyang kasakiman at inggit. Pinarusahan si Ampalaya. Kinuha ang lahat ng ninakaw niyang lasa at ginawang mapait ang kanyang katawan. Mula noon, si Ampalaya ay nanatiling mapait upang maging paalala na hindi dapat mainggit o magnakaw ng hindi atin. Ano ang aral na natutuhan mo sa kwento? Sa iyong karanasan, kailan mo naranasan ang mainggit? Ano ang dapat gawin? Halimbawa ng sanhi at bunga mula sa alamat. Sanhi, wala siyang sariling lasa. Bunga, nagnakaw siya ng lasa sa ibang gulay. Sanhi, naiinggit si Ampalaya at tinakaw ang lasa ng ibang gulay. Bunga nito, siya ay pinarusahan at naging mapait habang buhay. Sanhi, nahuli siya ng bathala. Ang bunga nito, siya ay pinarusahan. Sanhi, pinaparusahan siya. Ang bunga nito, naging mapait siya habang buhay. Laging tandaan, ang sanhi ay dahilan ng pangyayari at ang bunga ay resulta ng sanhi. Ang alamat ay kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bagay. Sa pagbabasa, dapat nating matukoy ang sanhi at bunga nito. Gawin natin. Tukuyin kung sanhi o bunga. Gawin natin. Gumawa ng 3 hanggang 4 na pangungusap na talata tungkol sa natutunang aral mula sa alamat. Ikalawang araw, alamat, maiksing talata, at sugnay na nakapag-iisa sa tambalang pangungusap. Ano ang alam nyo tungkol sa bulaklak na ito? Ang alamat ng sampagita.
Noong unang panahon, sa isang baryo ay naninirahan ng isang magandang dalaga na si Rosita. Siya ay mabait at magalang. May iniibig siyang binata na si Delphine at ganon din si Delphine sa kanya. Sila ay nagmamahala ng tapat at nangakong hindi maghihiwalay kahit anong mangyari. Madalas nilang sabihin sa isa't isa, "Sumpa kita habang buhay kitang mamahalin." Ngunit dumating ang isang trahedya. Nagkasakit si Delphine at di naglaon ay pumanaw. Labis na nalungkot si Rosita. Araw-araw ay dumadalaw siya sa puntod ng binata at doon ay umiiyak. Hindi nagtagal dahil sa labis na dalamhati, si Rosita ay nagkasakit din at namatay. Makalipas sa ilang araw, sa puntod ni na Delphine at Rosita ay tumubo ang isang maliit na halaman na may puti at mabangong bulaklak. Naging tanyag ito sa buong baryo. Tinawag ito ng mga tao na sumpa kita. Tanda ng pangako ng pagmamahalan ni na Delphine at Rosita. Habang lumilipas ang panahon, ang salitang sumpa kita ay naging sampagita. Sino ang mga tauhan sa alamat? Saan nangyari ang alamat? Anong suliranin ang naranasan ng mga tauhan? Paano nagwakas ang alamat? Tambalang pangungusap at sugnay na nakapag-iisa. Ano ang tambalang pangungusap? Binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa na pinag-ugnay ng pangatnig. Halimbawa mula sa alamat. Namatay si Delphine at labis na nalungkot si Rosita. Unang sugnay, namatay si Delphine. Pangalawang sugnay, labis na nalungkot si Rosita. Pangatnig at si Rosita ay namatay kaya tumubo ang bulaklak na sampagita. Unang sugnay, si Rosita ay namatay. Pangalawang sugnay, tumubo ang bulaklak na sampagita. Pangatnig, kaya namatay si Delphine at umiyak si Rosita. Unang sugnay, namatay si Delphine. Pangalawang sugnay, umiyak si Rosita. At ang ginamit na pangatnig ay at. Tumubo ang bulaklak kaya ito'y tinawag na sampagita. Unang sugnay, tumubo ang bulaklak. Pangalawang sugnay, tinawag na sampagita. Pangatnig na ginamit, kaya. Gawin natin. Basahin ang pangungusap, tukuyin ang dalawang sugnay na nakapag-iisa. Namatay si Delphine at labis na nalungkot si Rosita. Dumadalaw si Rosita sa puntod ni Delphine at umiiyak siya ron araw-araw. Nagkasakit si Delphine kaya siya ay namatay. Nalungkot ang mga tao sa kanilang baryo, ngunit humanga sila sa kanilang pagmamahalan.
Tumubo ang puting bulaklak sa kanilang puntod at tinawag itong sumpa kita. Laging tandaan, ang alamat ay nagtuturo ng aral at nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bagay. Ang pagsusulat ng talata ay dapat may simula, gitna, at wakas. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Ginagamit ang pangatnig upang pagduktungin ang dalawang buong diwa. Ikatlong araw, pagbabasa ng iba't ibang alamat at pag-uugnay nito sa sariling karanasan. Tingnan ang mga larawan. Ano ang naaalala ninyo kapag nakikita ninyo ito? Naranasan mo na bang tumulong sa kapwa? Ano ang naging kapalit ng iyong kabutihan? Paano mo naipapakita ang pagiging mabait at matulungin sa bahay o paaralan? Ang alamat ng lansones. Noong unang panahon, sa isang baryo sa Laguna ay may mga punong may bunga na kulay dilaw. Ang mga bunga ay bilog at maganda, ngunit may kakaibang katangian. Lason ang mga ito, kaya't walang sinumang kumakain. Isang araw, dumating ang isang mabait na diwata sa baryo. Nakita niya ang mga tao na gutom at kulang sa pagkain. Nais niya silang tulungan, kaya't binasbasan niya ang mga puno at tinanggal ang lason sa mga bunga. Pagkatapos ng ilang araw, nagulat ang mga tao nang makita nilang maaari na palang kainin ang bunga ng punong iyon. Hindi lamang ito ligtas kainin, kundi matamis at masarap pa. Tinawag nila itong lansones bilang alaala sa dating lason na nawala na dahil sa kabutihan ng diwata. Ano ang pamagat ng alamat? Sino ang nag-alis ng lason sa lansones? Ano ang aral ng alamat? Gawin natin. Sumulat ng 3 hanggang 4 na pangungusap na talata tungkol sa iyong sariling karanasan na kaugnay ng aral ng alamat. Laging tandaan, ang alamat ay kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay. Maaari nating iugnay ang ating sariling karanasan sa mga aral na nakapaloob sa alamat. Ika-4 na araw, pagbabasa ng mga alamat at pagtukoy ng salitang ugat. Ngayong araw, magbabasa tayo ng iba't ibang alamat sa pamamagitan ng buod at hahanapin natin ang mga salitang ugat mula sa ating binasa. Ang alamat ng pinya. Si Pina ay tamad at ayaw gumawa ng gawaing bahay. Isang araw, siya'y pinarusahan ng kanyang ina at nawala. Paglaon, tumubo sa bakuran ang halamang may maraming mata. Tinawag itong pinya. Salita, gumawa. Salitang ugat, gawa. Salita, pinarusahan. Salitang ugat, parusa.
Salita, halamang. Salitang ugat, halaman. Salita, nawala. Salitang ugat, wala. Alamat ng lansones. Noong una, ang bunga ng lansones ay may lason. Dumating ang isang diwata at tinanggal ang lason. Kaya naging matamis na prutas ang lansones. Mga salita mula sa alamat. Salita, dumating. Salitang ugat, dating. Salita, tinanggal. Salitang ugat, tanggal. Salita, pinarusahan. Salitang ugat, parusa. Salita, matamis. Salitang ugat, tamis. Ang alamat ng ampalaya. Inggit ang nadama ng ampalaya dahil sa kagandahan ng ibang gulay. Ninakaw niya ang mga katangian ng mga ito, kaya't pinarusahan siya at naging mapait. Salita, nadama. Salitang ugat, dama. Salita, kagandahan. Salitang ugat, ganda. Salita, ninakaw. Salitang ugat, nakaw. Salita, pinarusahan. Salitang ugat, parusa. Ang alamat ng rosas. May isang dalagang mabait at marikit na nagbuwis ng buhay para sa kanyang bayan. Sa kanyang puntod, tumubo ang halamang may pulang bulaklak na tinawag na rosas. Salita na mula sa alamat, dalagang. Salitang ugat, dalaga. Salita, mabait. Salitang ugat, bait. Salita, tumubo. Salitang ugat, tupo. Salita, tinawag. Salitang ugat, tawag. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Laging tandaan, ang salitang ugat ay ang pinakapayak na anyo ng salita na walang panlapi. Mula sa mga alamat, marami tayong matututuhan na bagong salita at salitang ugat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!